Yung iba ang talino ng abogado na may laman at iba ang talino ng abogago na mawalang laman. Di ba? Issue again to the floor To the on floor. Monday. So, and Senator Minority Leader Soto said, magpahinga tayo ha, kailangan rested tayo. So, Monday, we anticipate na they will force it again. So, of course, we have to fight it. So, Sabi ni Senator Ping, meron daw kayong option A, B, C, D, E, na pag-usapan nyo na daw lahat yon, yung mga posibilidad. Yeah, there is. I cannot divulge it here, pero baka... Kita nyo na, planado, planchado, aminado ang mama. Some case, matapos tumistigo. Tumistigo lang, wala na, hindi na pala kasali. At hinokus-pokus na, formal lang inalis ng Office of the Ombudsman, ayan na tayo. Inalis ng Office of the Ombudsman sa mga kasong kriminal kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control project. Ang tatlong dating opisyal ng Department of Public Works and Highways. Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman tayo sa Kuya Goods. Nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. At andyan lang po yung join button kung gusto nung sumali sa ating komunidad. At sa dulo ng ating video, yung shoutout segment at kaya mag-comment ka na. Na-back to you ngayon. Ito si Erwin. Ano yung karakas mo noon? Ang yabang-yabang mo. Tapos ngayon, ito lang, mapapanood namin. Parang kinain mo na, hinimod mo pa. Hindi, ito ha. Kaya gustong kunin ang majority para hindi maimbestigan ang kanilang kalokohan. Yan ang title dito. Maniniwala naman talaga kayo eh. Kasi bakit? Tignan nyo, ilang senador na ho ang kinasuhan. Parang tila minamadali. Para hindi ho magkaroon ng bilang. Kasi dito nanganganib ang botohan. Ha? Kasi kung sakaling 5 ang matatanggal, kasi kinasuhan na nila eh. 'Di ba? 5 ang maalis at ayaw nilang payagan yung minumungkahi ni Senador Marcoleta, yung motion niya na online, na pwedeng bumoto kahit wala. 'Di ba? Kaso nga lang parang pinipigilan. Ngayon wala ka na. Bistado ka na bendalo. Kayo ang gumagawa ng paraan para hindi kayo maback to you pagdating sa 2028. Bago natin pasadahan yan, ikatlong plunder case na ni Senator Jinggoy Estrada ang 3. Meron na nga sinabi na wala siyang insertion tapos kinasuhan pa rin ang plunder case. Ibang klase matindi talaga yung nila, takot nila sa 2028. Alamin natin dito. We should take it up. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the Blue Ribbon on flood control, mababanggit ka rin? Aray. Apol. 'Di ba? Tignan nyo kung paano sila nakipag-meeting. Yan, kung wala hong mga usok, wala hong apoy. Kaya kayo, yung mga video camera, kung kayo ay may mga ginagawang hindi maganda, wag ho kayo magpa-picture. Kasi yan ang magiging prueba na kayo ay nakikipag-usap at merong ugnayan. Ayan sino ba yung mga nandyan? Ilan-ilan yung mga, sige, advance na natin na lakihan ko para makikita nyo. Na back to you ka na sino mga kasama mo? Diba? Sino ba kasama mo dyan? Aray, kita nyo? Diskaya. Oo, mga diskaya at ibang mga kontraktor. Tuloy. Tawaran o arrest. Para makaboto yung mga yun na makakulong. Kung sino man yun, para makaboto sila, nakakulong man sila. Mukha mo, wag mo kaming nililin lang. Kilala ka na. Oo. Sabi ng ating kababayan, last mo na yan. Hindi ka na mananalo. Bakit? Alam mo na. Dahil sa alam niyo yung manggagamit ka lang, gagamitin mo lang yung mga, para lang makakuha ka ng simpatya kahit mali. Sabi ni Aling Ledesma, gusto mong higupin lahat. Ano yun? Hindi ko mapaliwanag yun, Aling Ledesma. Hindi, kasi ginamit niya yung lakas ng mga Duterte para batikusin. Okay, mo sino ba yung binabatikos niya noon? 'Di ba? Sino ba yung mga kinakalaban niya noon para makilala siya?
At para masabi siya na, oo, maka Duterte siya. Ngayon, yung mga video na papanood natin, parang sampal sa kanya. Ba, nagawa ko pala to. Pinagmumura niya si Virus, pinagmumura niya si Trililing, kung ano-ano yung mga sinabi niya, malulutong, maanghang na salita. Ngayon, magkasama sa isang trabaho. Kaalyado. Unggoy! Tigil mo na ang mga kahibangan nyo. Hindi na kayo mananalo. Ito yung pangatlong impeachment case. Ikatlong plunder case ni Senator Jinggoy. Alam niyo naman kung bakit sinampahan yan. Talagang kukunin nila ang tsansa na sila ang magdikta o mandato para ipanalo itong o pabagsakin si BP Sara. Nako po, wag niyong pepersahin, mahirap 'yun. Pag pinersa niyo, hindi ho katanggap-tanggap sa Pilipino 'yan. Si Senador Jose Pimentel Ejercito Jr. na mas kilala natin na pangalang Jinggoy Estrada ay veterano na sa Senado. Pero veterano rin siya sa kasong plunder. 3 beses na po siyang sinampahan ng kasong plunder mula 2001 hanggang ngayong 2026. Taong 2001, magkasama silang kinulong ng kanyang amang si dating Pangulong Estrada sa Fort Santo Domingo sa Laguna. Isa siya sa co-accused sa plunder case ng kanyang ama. Ang akusasyon, si Jinggoy daw ang tumanggap at nagtago ng milyon-milyong mga kickback sa weteng at tobacco excise taxes para sa kanyang amang si Pangulong Estrada. Taong 2007, si Jinggoy ay pinawalang sala ng Sandigan Bayan dahil kulang ang ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa kaso. Yun naman pala eh. Mga gawang imbentong kwento, ito na naman. Alam niyo bakit nagkaroon ng mga kaso yan si Senator Jinggoy? Kasi nga gustong pabagsakin ang kanyang ama. Yan ang katotohanan. Kaya sinama siya doon sa kaso. Sino ba may tangkang pabagsakin? Kilala niyo naman. Ngayon, maalis na tayo sa usapin yan. Bakit nila gustong kunin ang posisyon? Kasi may plano nga eh. Si Noel, 'di ba? Buti na lang na ibunyag ni Amy Marcos. Kung hindi na ibunyag at naitago, yun pala ang balak. Kaya pala nagmamadali ito na report with, hindi nga nila kaya. Sabi ko nga sa inyo, iba ang talino ng abogado na may laman at iba ang talino ng abogago na mawalang laman. 'Di ba? Magkaiba ho yan. Kung ang hangarin mo masama, hindi ho magtatagumpay. 'Di ba? Ito ang pag-uusap tungkol sa isang politika na gusto nilang kunin at angkinin ang haba ng panunungkulan. Parang sabi nila, Kuya Gus, parang gusto ata i-repeat the history. Malamang. Ganon nga ang nangyayari. So ito, na-acquit. Na-convict. Na-acquit, na-convict. Bakit na-acquit? Kasi wala mga ebidensya. Ganon din mangyayari dito. Kaso nga lang, mapupurnada yung pagkapanalo ni BP Sara kung sakasakali kasi pinipilayan nila yung majority ngayon. 13 o 12 na lang kasi nga si Senator Bato naglalakad-lakad lang diyan sa mountain. 12, babawasan mo pa ng 4. So 8 na lang. So kung magkakabotohan na naman, panalo sila kasi sila ay 11. Kunin na nila, makukuha nila ang liderato. Pero, doon sa bilangan, hindi ho makakakuha ng 16 na boto. Kasi 11 lang sila eh. Ngayon, kung may matakot na majority ngayon, baka lumipat, wag naman sana, panindigan niyo yung mga sinabi mo at sinabi niyo at mga binoto niyo, ang gawin niyo na lang, wag kayong boboto. Kasi kung wala ho sila makukuha ng 16, tabla-tabla na. Wala hong conviction na mangyayari kay BP Sara. Pero ang kanyang ama at kapwa-akusado na-convict sa salang plunder. Ang strike 2 ni Jinggoy dumating noong taong 2013. Kinasuhan siya muli ng plunder dahil sa pagtanggap raw niya ng 183 million pesos na kickbacks mula kay Janet Lim Napoles. Ang kalakaran daw, i-endorso ni Jinggoy ang mga peking NGO na ginawa ni Napoles para tumanggap ng kanyang pork barrel funds. Dahil peke ang mga NGO, may porsyentong mapupunta kay Napoles at may porsyentong mapupunta raw kay Jinggoy. Ang kasong yan, natapos lamang nitong nakaraang 2024. Di ba? Acquit din kasi nga puro gawang kwento lang, imbentong istorya. Alam niyo naman, pag meron silang hangarin na mapatalsik ang isang bagay, sinabi na yan ng Pangulo noon.
Yung sa salin, tungkol sa salin, baka napanood niyo yun. O, basta makita mo sa akin ang salin mo, kahit wala kang kaso, kakasuhan kita. Sabi sa video. Hindi ko lang na-save eh. Kung na-save ko yun, may papakita ko sa inyo. 'Di ba? Ang hirap. Pag meron silang gusto, talagang pinaplano at tinatrabaho nila. Impeachment, may kumpas ng Malacanang. Nako, sino kaya ang kumumpas dito? Alam nyo naman yan kung sino. 'Di ba? Hindi nila maitatanggi yan. At hindi nyo rin maitatanggi na nakikita nyo at nararamdaman nyo at napapanood nyo lahat ng mga galawan ng mga taga Malacanang. Alam mo, Sa experience ninyo, sa 5 na yun, Meron- lahat tumuloy? hindi. May sinyalis sa Malacanang kung ano yung takbo eh. Ayun, kita nyo? May galaw, may sinyales. Oo. Halimbawa, yung dinismiss ng Justice Committee, yung impeachment laban kay BBM, di ba? Hindi naman ako naniniwala na dinismiss yun dahil naniniwala sila na totoo yun. Hindi naman ako naniniwala doon. Bago dumating, no? Pag-file mo, no? Bago dumating doon sa Justice Committee, alam na natin yung hatol. So, sa madaling salita, tanim impeachment yon. Kasi walang Tanim bala. may basbas yung executive, may basbas ang presidente, siya ang pinapa-impeach. So yun nangyari ngayon, tanim. Mahirap paniwalaan eh. Na bumoto sila dahil sa merito ng kaso eh. Bumoto sila dahil sa kumpas ng Malacanang. Yun ang tingin ko. Dati ba, nangyayari na rin itong mga regaluhan dyan sa Congress? Katulad ng, halimbawa, impeachment. Tanungin natin, sa history Face to ni face, attorney sa Congress, normal ba yung impeachment? Gaano karaming impeachment na yung na-experience ninyo Ayun. Okay. sa 9 na taon ninyong pagiging congressman? Binibilang ko 5 impeachment proceedings 5? ang sinalihan. Hindi natalakay na natin to kahapon. Kaya hindi rin tayo naniniwala na walang kinalaman itong Pangulo dito sa impeachment ni BP Sara. Kasi nga, oo, pinagsinungalingan niya na nga yung sinabi niya na hindi niya pa-aresto si Tatay Digong. Eh. Ano ito nangyayari? Ganon din kay Senator Bato. Wala siyang alam. Walang alam ang gobyerno. At hindi niya ino-orderan at ni sino walang nag-order na arestuhin si Senator Bato. Ngayon, actually, meron tayong nakalap na balita na tawag dito, pinakasuhan na, sinama sa kaso si Senator Robin Padilla patungkol dito daw sa pagpapatakas kay Senator Bato. At parang si Senator Robin at ilang mga kasamahan, parang 5 pa ata ang nakasuhan. Obstruction of justice sa Senator Robin. Kinasuhan ng obstruction. Oo, of justice. Bakit? Ang sabi rito, inihain ng Police National, ng CIDG ba to? Criminal Detection Group, ang reklamong obstruction of justice laban kay Senator Robin Padilla at 5 iba pa. Sa DOJ. Ngayon, kung iisipin nyo, ano naman ang kinalaman ng National Police para kasuhan itong si Senator Robin? Samantalang, ang gustong umaresto dito kay Senator Bato ay NBI. Dapat NBI ang nagkaso. Parang ang labo, no? Parang nakakaloko na eh. 'Di ba? Dahilan ang reklamo ay nag-ugat sa umano'y pagtulong at pagpapadali ni Padilla sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Okay, sabihin na natin, noong mga panahon yan, wala ho naman kayong mapakitang warrant of arrest. Ang tao ho ay bumoto. Tapos nung kasulukuyang papasok sa Senado, hinabol ho siya ng NBI. Ngayon, kung pulis ang humabol sa kanya, maniniwala pa ako dito sa inihain ng mga kapulisan natin. 'Di ba? Kasi nagtatanong lang ho tayo, bakit kayo ang nagreklamo, kayo ang nagkaso, samantalang NBI ang gustong humuli? Hindi ba? Tama ho ba? Masama ho bang magtanong? 'Di ba? Ebidensya ginamit ng CIDG bilang pangunahing basihan ang mga CCTV footage ng Senado.
Pinapakita rito ang pag-alis ni De La Rosa kasama si Padilla sakay ng sasakyan nung huli nung madaling araw ng Mayo 14 matapos ang naganap na tensyon sa loob ng ahensya. Kung mamantakin na, isipin nyo lang mabuti, analyze nyo. May 11, 12, 13. Wala ho silang maipakitang warrant of arrest sa local court, even international court. Yung papel na sinasabi ni Trilling, tinanggi niya nga na kinuha niya lang daw doon sa NBI bakit hindi sinabi ng NBI nung araw na yon na meron silang warrant of arrest? Ang sinasabi nila, makikipag-usap sila at hihintayin pa nila yung within 72 hours. Di ba nga natigil nga yung habulan at natigil din yung pag-aresto at pumunta yung mga NBI doon sa mga dito sa kabilang building sa GSIS building. So magtataka ka, bakit nakasuhan? Yun lang ho tanong lang ho. Nagtatanong lang. Kami ho ay nagtatanong para naman matiyak namin na tama ho ba ang mga bagay-bagay na aming napapanood. Eto, Senator Erwin sa force majeure, argument ni Senator Padilla. Nako. Ano naman ang kaya usapin dito? Senator Robin Padilla may basihan na para mag-online na lang ang ilang mga senador. Force majeure na raw na may tuturing ang matinding init ng panahon pati ang gera sa Middle East. Pero tinablayan ni Senator Erwin Tulfo. Narito ang aking report. Gera. Yan daw yung sinasabi ni Senator Robin. Ayon dito Ngayon, bakit ba tinutulan? Alam nyo, mahirap kasi magpaliwanag pag pilit mo na ipinatiintindi pero ayaw intindihin. 'Di ba? Sinusubo mo na kung bakit kagustuhan nila na magkaroon ng online voting na lang. Kasi nga, ayaw nilang mangyari yun kasi just in case na merong aresto na mangyari doon sa 5 senador, panalo sila. Yun lang ang nakikita nating sitwasyon dyan Yung nakikita nila na, talo na sila kasi napilayan na sila ng 5 senador. Panalo na tayo kahit 11 lang tayo. Yun ang nakikita natin At tingnan nga natin yung kanyang paliwanag dito kasi bida siya dito sa sa interview na to With the flood control scandal. This is the latest controversy to shake the chamber that has already been marred by a coup, a shooting, and a dramatic walkout by minority senators. Could even bigger confrontations lie ahead? Let's get on point with Senator Erwin Tulfo. Senator, Palakpakan! welcome to the show. Yes, Pinky, thank you for inviting me in your program. Thank you for your time, sir. Kayo ho ba nakapagpahinga na after Tuesday's walkout? Yeah, I had a wonderful sleep last night. Rico! Very, very good sleep. And then I had to wake up early this morning and exercise. Did you had a wonderful sleep because of what, sir? Any events? Did any of the events help in your sleep? No, it's just like we have to after the walkout, diba? We after the went to the walkout, office diba? of Senator Meigs and we discussed there what are we going to do on Monday. So it's another day, we have to fight again. So we're anticipating they will bring the issue again to the floor on Monday. Mhm. So, and Senator Minority Leader Soto said, magpahinga tayo kailangan rested tayo. So, Monday, we anticipate na they will force it again. So, of course, we have to fight it. So, Sabi ni Senator Bing, meron daw kayong option A, B, C, D, E. Napag-usapan nyo na daw lahat yon, yung mga posibilidad. Yeah, there is. I cannot divulge it here, pero baka... Kita nyo na, planchado, aminado ang mama. Meron silang plano. Umati ka bong bakbakan na naman ata ito sa Lunes. Pero sabi ko nga sa iyo, mama, tignan nyo yung mga pahina nyo. Tinatawanan ko yun ng taong bayan. Ang daming mga komento. Nakakatulog pa ba kayo sa mga komento na babasa nyo doon? Nagtatanong lang ho kami. Oo. Sa sobrang ngiti nyo, yan naman ang kapakabaligtaran ng komento ng taong bayan.
they will be able to prepare. Pero we do, the minority, we have options. Yeah. So, first reaction, sir, on the case filed against Senator Jinggoy, because you called it actually Tuesday. Sinabi mo nga, di ba? Bakit niyo minamadali ito? Is it because there is that concern or fear that some of our colleagues might land in jail? You said that. Because it was around, I think, 10 or 11 a.m. It was Ombudsman Remulla said that. Like, Saan? Wala pa naman binabanggit na ganun eh. Tsaka, alam mo na yan talaga. Kaya nga napatanong si Senator Jinggoy, bakit? Meron ba siyang contact doon sa Supreme Court para malaman niya yun at masabi? Yun ang banat ni Senator Jinggoy. Kaya hindi tayo kampante dito sa mga organisasyon ng panggulo. Kasi parang sinabi na nila, kampi-kampihan eh. Bakit mantakin nyo 5 senador, first time ever. Sabay-sabay, nakasuhan ng plunder. At yung iba, iinuugnay doon sa mga donation. Aba, ibang klase. Martial law, sabi ni Aling Ledesma. Ito yung sinasabing hindi dineklara pero ramdam mo. Aba, matindi. Matindi sa matindi kayo talaga gumalaw, no? Minamadali nyo dahil next month yun na. Konting ingay na lang, konting kalampag nyo na lang, 2027 na. So ngayon, yung mga balak nyo, akala nyo magwawagi kayo. Hindi kayo magwawagi yan. Malabo. Hindi ho tatangkilikin ng taong bayan yung sinasabi na wala ng eleksyon. Malabo ha. Huwag na ho kayong maggagawa ng kwento at sasabihin nyo, hindi kami magpakaroon ng eleksyon kasi magulo. Wala hong gulong nangyayari. Pinapagulo nyo ang Senado, pinapagulo nyo ang sitwasyon, kayo ang nagpo-provoke para magkaroon ng kaguluhan, sabi ni Aling Ledesma di umano, para makapagdeklara kung sino man ang gusto manatili sa pwesto. Yan ang sabi ni Aling Ledesma sa kanyang panaginip. Kaso nga lang, hindi pwede. Di ba? Ito, usapang Senado. Number one, you don't walk out. No, you are senators. Ang talagang laban, ang debate, ang tagisan ng talino at talas ng pag-iisip nasa plenaryo at wala sa pag-walkout. No? Nung nag-walkout sila, para na lang nilang sinabi talaga na wala silang sapat na kakayahan na idepensa yung kanilang posisyon. Although I think naman meron din naman silang gustong ipunto, no, pero hindi kasi sa pag-walk out when you walk out immediately the mandate and the function given to you by the government parang mo na rin siyang tinatalikuran, ano. So, yun yung nakakalungkot kasi sa mga politiko natin ngayon, sa mga senators natin ngayon, lalo na sa minority, no, na parang sinasabi nila na ayaw nila ng drama, pero I think walking out is the highest form of drama, no, theatrics, no, kumbaga, and optics. Pero where does it get us? Nothing, no, kasi walang na-resolve no, unless and kung sana nag-usap, nagdebate, nagkaroon ng mga rebuttals, at least naipakita rin sa taong bayan sana yung positioning nila. Pero you don't just simply walk out, because walking out is also walking away from your function and your mandate as a senator. Or itinaon ito pong pagkakaharap sa mga reklamo at kaso ng mga nasa majority sa pahayag po kahapon ni Senadora Amy Marcos, yung nagkakaroon daw po ng case build-up laban sa mga majority senators. Ano po masasabi niyo po rito, Prof? In politics, wala pong tayong tinatawag na coincidence, no? Everything is deliberately planned, everything is executed with precision. Hindi po ako naniniwala dito, no, na ngayon lamang, because alam naman natin na matagal na panahon na silang nababanggit, no. So kung talagang desidido ang gobyerno na to na talagang panagutin sila, dapat dati pa na-i-file yung mga kaso. Pero bakit hinayaan pa na magkaroon ng realignment at pagbabago ng liderato dito sa Senado
At Sir, ganito rin, no? Proylan. Kami ho rin ay parang nalilito na rin, ano? Kasi ang issue kasi, yung mga mandarambong, di ba? Yan yung mga issue na dapat tutukan ng HOR at Senado. Ngayon, ginagawa nilang palaruan itong Senado para mapigilan, mapag-usapan itong mali-maleta. Tama. At inuukol nila ang issue doon sa mga ibang senador, which is sila yung mga pag-asa ni BP Sara. Kaya nga nila sinisira, pinipilayan, pinapabagsak at ginagawa ng issue. Doon nga para maka-penetrate sila sa Senado, itong mga dorobo na minority na to. Eh, di ba? Kasi mantakin nyo gagawa sila ng kwento, magwa-walkout sila, magdadrama sila, tapos para saan? Papatagilan ng usapin? Kasi nga may motion para madaliin. Oo. Kasi iniisa-isa na ho kasuhan. Wala ho kasing bail yung plunder case. Sino na una nakasuhan? 'Di ba? Senator Jinggoy, kinasuhan na. Senator Marcoleta, hinaian na ho na reklamo. Susunod na, after 2 weeks siguro, Senator Villanueva, 3 na. Oo, Senator Robin, meron na rin hong kaso, obstruction of justice. Ang tanong dito, may bail ba ang obstruction of justice? Tignan natin dito ayan, tignan natin kung may bail. Yes, obstruction of justice complaint referred by CIDD against Senator Robin is available offense. So, ang fine lang naman niya is 1,000 to 6,000 ang bail. Oo. So, ganun lang kasimple. Pero, yung kagustuhan nitong mga unggoy na ito na pilayan ang majority, talagang yun ang target nila. 'Di ba? Sipin nyo ilan? 5 na, halos 5. Senator Jinggoy, Senator Villanueva, nakahanda na. Kasi sinabi rin ni Boboying yan Senator Marcoleta, Senator Robin, Senator Escudero. Ngayon, sinagot nga ni Senator Escudero yung paratang sa kanya Pero ito masakit. Dito ako nagtataka. Itong yung nakasuhan at naging witness nila na yung mga DE, District Engineer, si Alcantara, saka yung naging witness na si Norberto ba to? Basta yon yung humihiring kasama si yung naglalaglag kay Senador Revilla. Ano pangalan nun? Wala na hong kaso. 'Di ba? Oo, nagtataka tayo bakit wala nang kaso yung mga yun. Sila naman yung sila yung kumakamal doon bakit ang tanong, bakit sila ang nawala ng kaso? Hindi, tingnan niyo, hanapin niyo. Search niyo. Si Alcantara ho ba ay may kaso pa? O lalabas doon parang wala na. Ayan ang Oo, tingnan mo ata. Alcantara case. Parang wala na. Dating DPWH, ito na papakita ko sa inyo. Dito kayo talaga magugulat, mawiwindang, at maaasar. Sila ho ay wala ng kaso. Pero sila yung mga tinutumbok nung nakaraan. Tapos itong mga senador ngayon ang kinasuhan. 9 hours ago, dating DPWH Yusek Bernardo at Engineer Alcantara hindi nakabilang sa flood control scam case. Matapos tumistigo. Tumistigo lang, wala na, hindi na pala kasali. At hinokus-pokus na, formal lang inalis ng Office of the Ombudsman, ayan na tayo. Inalis ng Office of the Ombudsman sa mga kasong kriminal kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control project. Ang 3 dating opisyal ng Department of Public Works and Highways sa press briefing nitong Huwebes kahapon, Mayo 28, sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na hindi na sinama sa mga kakasuhan sila dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating NCR Regional Director Gerald Opulencia at dating Bulacangan First District Engineer Henry Alcantara. Nalinti ka na. Patay ka, diha.
Ayon kay Clavano, naging bahagi umano ang tatlo ng Witness o WPP, Witness Protection Program, matapos silang tumayong testigo at magbigay ng pahayag kaugnay ng pagpapatuloy na investigasyon na umano'y flood control scam. Natatandaan niyo ba ito? Ito ho ay yung nagsauli ng pera. Hindi natin alam kung nasa na yung pera na yun. Dahil dito, hindi na sila sinama sa listahan ng mga respondent na posibleng sampahan ng criminal charges. Patuloy naman pinag-uusapan sa online ang bagong development sa flood control. Ito na yung sinasabi natin. Ito na ho. Tapos na ho ang kwento. Bakit? Ito mga ito, sila ho, yung mga pinapadalahan ng mga mali-malitang pera, box na pera, pero nagbanggit lang ho sila ng mga pangapangalan. Tapos na ho ang kwento. Ibinato na ho sa mga senador. Ang saklap, di ba, mga kasama? Kawawa ho ang taong bayan. Marami ho ang nadamay. Bakit si Diskaya humihingi ng Witness Protection Program, hindi nila pinagbigyan? Dahil ba tinuro? Tinuro si Martin? Kaya kumabot tayo sa video natin ito, ako naman ho ay humihingi ho ng paglalambing. I-like, share nyo yung video natin. At si Mang Banat, i-subscribe nyo ha. Pang ano natin to, pwede natin tong katulong. Ayan yung mga content niya. Nakikita ko, pinapanood ko kasi talagang the best kung bumanat eh. Ayan Mang Banat. Subscribe nyo yan ha. Ilagay nyo doon, ayan, ano ka ni Kuya Goods kasi pinapanood ka rin daw ni Kuya Goods. Magaling to eh, ayan, the walkout. Tingnan mo. Napakawalang kwenta ng gobyerno ngayon sa pamumuno ni Bongbong Marcos dahil imbis na pagtuunan ng pansin ang mga kailangan at mga importante, pilit pa ding dinadivert ang issue sa mga Duterte at sa mga kaalyado nito. Di ba? Yan ang mga banat ni Mang Banat. Kaya subscribe nyo ha. Mang Banat, hanapin nyo lang i-search nyo na lang. At ito sa shoutout segment natin ha. Tayo ay shoutout. Shoutout tayo kay... Bakit mahina yung internet ko? Uy, yun nangyari. Ayun. Mula kay... Ma'am Lilibet Lolor. Shoutout sa iyo ma'am San Francisco, California. Ingat-ingat po dyan. Julie Suhayan Cardosa, shoutout po. Ma'am Damanusan, shoutout po sa inyo. Ma'am Negris, shoutout po. Yung Korean name, Japanese name, shoutout po sa inyo. Oploka Buntis, shoutout po. Kita nyo, ang ganda ng pangalan Nenita Supresencia, shoutout po At Veronica Peralta, shoutout po sa inyo. Jack Ruta, shoutout po. May Vadia, shoutout po. Gloria Castello, shoutout po. Esther Javier, shoutout. Sally Baarde, shoutout po. At Rayban 20, shoutout po. Freddy Logroño, shoutout po sa inyo. Norby Panta, shoutout po. Hydrad, shoutout po. Merlita Esplago, shoutout po. Manuel Reyes Dungka, shoutout po Virgin Sita Meha. Violeta Sardillo, shoutout po sa inyo. Johnny Plasencio, shoutout po. Danilo Buban, shoutout po. Jesus Karungkong, shoutout po sa inyo. Vit Navapag, shoutout po. Ramil Fontanilla, shoutout po. Erwin Abalos, shoutout po. Carlito Aguilar, shoutout po. Christine, shoutout po. Rose Galicia, shoutout po sa inyo. Enriquez Gardio, shoutout po. Annalie Jacinto, Jimentem, shoutout po sa inyo. Mark Capablanca, shoutout po. Sally, shoutout po sa inyo. Rayban 20, shoutout po. Leonida Neria, shoutout po sa inyo. Albert Banal, shoutout po. Gina Katalongkan, Gina Kataloktokan, shoutout po sa inyo.
Krista Aguilar. Shoutout po. Bombo Sinabong, shoutout po sa inyo. Yes, shoutout po. Biana Arcanda, shoutout po sa inyo. Nika, shoutout po. Jeffrey Toledo, shoutout po. Alfred, shoutout po sa inyo. Richel Buot, shoutout po. Drake Show Love, shoutout po sa inyo. Rosel Yu, shoutout po. Marisa Bancud. Merly Paduga, shoutout po sa inyo. Marlon Sumatra. Jet Yumang 7009. Jambel Smith, shoutout po sa inyo. Ma'am Karen Panganiban, shoutout po sa inyo. Oo. Jemin Torquator, shoutout po. Romeo Cañete, shoutout po. Francisco Cunaran Jr., shoutout po sa inyo. Annabel Ventura, shoutout po. Alicia Salonga, shoutout po. John Wave 1031, shoutout po. Live is okay, shoutout po. Maricar 30, shoutout po sa inyo. Edwin Samson 2942, shoutout po sa inyo. Charming, shoutout po. Jesusa Enriquez, shoutout po. Yan, kung umabot ka sa video natin yan, yung paglalambing ko, i-like, share nyo yung video natin. At si Mang Banat, supportahan natin yan. Hanggang sa muli, bye-bye!